Na simula ngayong araw ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawang sumusweldo ng minimum sa Metro Manila. Base sa advisory na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE, ipinaalala ng ahensya na iiral na simula ngayong July 18 ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa NCR. Nangangahulugan ito na magiging 695 pesos na ang arawang sahod para sa manggagawa sa non-agricultural sector. Abang 658 pesos naman ang sahod sa agriculture, retail service at small manufacturing establishments. Nagkilos protesta sa harapan ng Department of Labor and Employment ang isang grupo para tuligsain ang 50 pesos na aumento sa arawang sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Muling ipinanawagan ng mga ito ang pagpapatupad ng 1,200 pesos na living wage para sa mga manggagawa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang detalye ng isinasagawang protesta dyan sa tanggapan ng DOLE? Magandang tanghali kayo, Ella. Ayon sa grupo ni Unity for Wage Increase now, hindi lang dapat 50 pesos ang aumento sa sahod, kundi dapat isulong yung 1,200 living wage para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Mariing pinokondena ng grupo ang inilabas sa Wage Order No. 26 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na nagtaas ng minimum wage sa National Capital Region ng 50 piso para sa arawang sahod. Sa una-una po, yan yung panawagan talaga namin na i-giit yung aming panawagan ng kabibuhay na sahod dito sa Natsukata. Sa buong bansa pa nga yung aming panawagan. Ayon sa grupo, ito ay kapaunti, hindi makatarungan at isang insulto sa mga manggagawang Pilipino. Pinatikot ng grupo ang Department of Labor and Employment dahil sa umano'y kapabayaan nito sa tungkulin na tiyakin ang makabubuhay na sahod at karapatan ng mga manggagawa. Ayon sa ito, ang pangitaas ng grupo ay sumasalamin sa patuloy na paggiling ng DOLE sa interes ng mga gusto. Pinangdag na rin ng grupo ang Senado sa umano'y hindi pagsusulong sa panukalang 200 pesos na legislated wage hike bill. Nananawagan din ang DOLE na dapat na o magkaroon na ng rollback para sa mga preso ng mga pangunahing bilhin dito sa bansa at panawagan din ng grupo na magkaroon na ng pambansang minimum wage sa palit ng kasalukuyang umiiral na regional wage system. Yung munang update mula dito sa Manila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na oil trading sa international market, maaring tumaas ng nasa 50 sentimos o mas mababa pa rito ang presyo ng kada litro ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, mayroong dalawang factors ng oil price hike sa susunod na linggo at ito ay ang patuloy na pagtaas ng demand sa langis sa mga oil-producing countries, gayon din ang posibleng pagbagal ng global economic growth at energy demand dahil sa tariff policies ni US President Donald Trump. Pinaimbestigahan na ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang insidente tungkol sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 na nawalan umano ng alahas. Bagaman na ibalik na rin sa pasahero ang kanyang mga alahas, ayon kay Secretary Dizon, hindi dito matatapos ang responsibilidad ng DOTR. Kaugnay nito, inatasan na ng kalihim ang Manila International Airport Authority na imbestigahan ang insidente upang hindi na maulit pa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng eGov.ph Servicio Hub sa San Juan City ngayong araw. Inaasahang malaki ang maitutulong nito hindi lamang sa syudad ng San Juan, kundi maging sa mga kalapit na lugar. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. 1,000 Nel.
Nel, ano ba itong eGov PH Servicio Hub na binuksan kanina? Yes, Aga, isa itong one-stop shop ng mga serbisyo ng gobyerno na ibinibigay sa ating mga kababayan. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanguna sa paglulunsad ng tinatawag na eGov PH Servicio Hub galing sabay ng pagpipresenta sa mga dagdag na features ng super app na eGov PH. Ayon sa Pangulo, marami ang hindi pa rin nararanasan ng magandang serbisyo ng one-stop shop kung saan nasa isang lugar na lamang ang mga ahensya. Minsan matagal nang ang nararanasan ng mga kababayan natin ay hindi pa nararamdaman yung magandang talagang sistema na one-stop shop. Alam naman natin lahat ng sitwasyon na yan. Pagka kukuha ka ng permit, mag-renew ka ng license, magbabayad ka ng kung anong kailangan bayaran doon sa local government, kung sa national government, ay ang pupunta ka sa isang opisina, pipila ka ng 2 oras. Pagpila mo, sasabihin ako, sige, okay na ito, pipirma na namin. Ngayon, kailangan mo ngayon pumunta doon sa kabila at pipila ka naman ng 2 oras at kukuha ka naman ng pirma. Pagdating mo doon sa pangalawa, pupunta ko, sasabihin sa'yo, kulang pa ito ng clearance. Kailangan mo pang pumunta sa office na ganito-ganyan. Pipila ka na naman ng katagal-tagal. And that is impossible for an ordinary citizen. Dahil isipin ninyo, you have to take the day off work, you have to find somebody to take care of the children,